Diyos sa buhay. Ganon din po sa mga kasama po namin na nanonood via live stream. A blessed morning po sa bawat isa at welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord. At paalala lang po, wag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating po live stream sa umagang ito upang sa gayon ay mas marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Sa tunay nga po na God is good and all the time. Amen. Sa tunay nga po na mabuti po palagi ang Lord sa ating mga buhay. Sa isang linggo na naman pong nagdaan na nandun po yung patuloy na pag-iingat, pagsama at paggabay niya. Tunay nga po na kapag sa Lord ka nagtiwala, kapag sa Lord ka naglilingkod, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan sa araw-araw po ng ating mga buhay. Amen po ba doon? Amen. So sa umaga po ito, kaya po sama-sama po nating papurihan, pasalamatan at dakilain ng Lord sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Cyrene sa opening prayer at ng worship team. So Jesus, ating pong luwalhatiin at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at ating sariwain ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. So Jesus, hallelujah. Jesus, we worship you. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha
tabi sa piling mo at sa iyong mga mata kami malinis na katuwiran ni Jesus iyong nakikita. Yes, oh Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay lumagay sa diwa ng panalangin. Hallelujah, Father, O Lord. Patuloy ka naming pinapupurihan, O God. Patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Niyakap mo kami, inibig mo kami, O God. Maraming salamat sa iyong sukdulang biyaya, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God, na nagligtas sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay naririto, O God, buhay, malakas, may hininga, Father God. Maraming salamat, O God, sapagkat tunay, Lord, na kailanman sa aming mga buhay, hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sa aming mga buhay, O God, ikaw ay nananatiling tapat at dakila sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na hindi mo inaalis sa amin, O God. At salamat, Panginoon, sa kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Naririto kami, O God, hindi dahil sa lakas namin, kundi, Panginoon, sa biyaya na nanggagaling sa iyo, dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong habag, Panginoon, kaya kami ay naririto, O God, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa iyong banal na harapan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami iniwan, bagkus kami yung pinatatatag, bagkus kami yung pinalalakas, O God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na tapat at sapat sa aming mga buhay. And right now, Father God, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkakasala, kami ay nagkakamali, O God. Pero Lord, right now, Panginoon, alam mo ang aming mga puso. Pakalinisin mo kami, Panginoon, mula ulo hanggang talambakan. Hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi kami karapat-dapat tawaging anak mo. Pero Lord, alam ko, Panginoon, na sa oras na to, nililinis mo kami, niyayakap mo kami, O God, pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo, O God, upang makapagpuri kami, Panginoon, at makapagpasalamat ng buong puso, O God. And Lord, patuloy na hindi aksidente kung bakit kami naririto sa simbahan na ito. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit nakikinig, Panginoon, ang mga nasa kanilang mga bahay. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, sapagkat nilagay mo kami dito, O God. Nilagay mo kami dito, Father God. Pinili mo kami, niyakap mo kami, inibig mo kami, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pagpupuri, O God. Tanggapin mo ang aming pasasalamat dyan sa langit, O God. At patuloy, Lord, na dalangin namin, O God, no kumilos ka sa buhay ng bawat isa, sa mga naririto, O God, na sa kanilang mga tahanan, sa bawat churches, Panginoon. Kumilos ka, O God, manahan ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maranasan namin ngayong umaga, ang iyong banal na presensya ang aming maranasan, O God. Cover this church with your holy precious blood, O God. Patuloy na ikaw ang maranasan namin, O God. Lahat ng gagamitin mo, O God, use them mightily and powerfully for your kingdom alone, Father God. At dalangin namin, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe, O God. Langisan mo ang kanyang mga labi, itago mo lamang siya sa iyong likuran, at patuloy, O Lord, na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay, O God. Ang lahat na lalabas sa kanyang mga labi ay magdadala ng pag-asa, magbibitbit, Panginoon, ng pag-asa sa buhay ng bawat isa, at hindi mo aalisin ito sa amin, O God. Maraming salamat, Lord. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng dalangin ng aming mga puso, O God, ay ikaw ang siyang magbibigay ng kasagutan, O God. Lahat ng may sakit, O God, ay bibigyan mo ng kagalingan in the name of Jesus. Lahat, Panginoon, na nakihina, nawawalan ng pag-asa, ay bibigyan mo ng kalakasan, O God. Bibigyan mo, Panginoon, ng pag-asa, O God. Patuloy kaming lilipad katulad ng mga agila, O God. Hindi kami mapapagod sapagkat may Diyos kaming hindi napapagod sa amin, O God. Kaya maraming salamat, Lord.
We praise you, O God. We glorify your name, Father. Nawa, Panginoon, ngayong umaga, mapasaya namin ang iyong puso at mga labi dyan sa langit. Ang mga anghel ay magsasaya sapagkat ang mga anak mo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. We declare the victory upon victory, O God, kagaya ng pagtatagumpay mo sa langit, O God, kagaya ng pagtatagumpay mo, O God. Patuloy, O God, we declare the victory upon victory. We declare healing upon healing. We declare peace over peace, O God. And we declare breakthrough upon our lives, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming pasasalamatan sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay patuloy na magsabi ng Amen. Amen. Isang pinagpala at masayang linggo na naman po sa buhay ng bawat mga anak ng Diyos. Amen. Nagagalak po ba ang ating mga puso na tayo ay naririto upang siya'y purihin? Isang among malakas at the best na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil tayo naririto at tayo'y magiging tulad ng mga agila na lilipad at siya'y pupurihin at pasasalamatan. Amen. Hallelujah. So Jesus, we worship you, God. Katulad ng mga agila, tayo ay
presensya, O God. Tunay nga, O God, na sa iyong presensya, doon lamang naming nararanasan, O God, yung kagalakan, yung kapayapaan, at yung kapahingahan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kahit patuloy ka naming aawitin, Panginoon, ng papuring awit na para sa iyo lamang, O God. Hallelujah, Jesus. Yes, O God. Yes. Una pa lang, ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako kapahingahan na at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. So Jesus, iniyalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Kapahingahan na sumpuman.
kasaganan naranasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko ng pag-ibig mo.
Yes, oh God. Tulad po, Ama, ng aming inawit, hinanap po kami ng pag-ibig mo. Ngayon na lang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan, inialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po na kami tinubos nyo, kaya kami po yung naging anak mo at nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyong harapan. Lahat ng naririto, nasa mga tahanan at nasa ibang bansa. Lord, bless niyo po kami ngayong pong umaga at patuloy naming maranasan ang inyo pong pagmamahal. Basbasan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God. Amen. Praise God. So, sa muna pong palakpak po sa Panginoon. Sabihin niyo po sa inyo pong katabi ay mahal ka ng Panginoon. Amen. At alam niyo po, tayo po ay dati walang direksyon ng buhay natin. Para tayong tupanligaw. Ano ho? Hindi natin alam yung purpose natin sa buhay. Pero salamat ngayon, alam na natin kung bakit tayo pinanganak. Amen? Siyempre, para mahalin ang Diyos. Kaya sinamba natin siya. Amen? Para mahalin din natin ang ating kapwa. Kaya may pagtitipon tayong katulad nito. At talagang ang clear vision natin ay maging aligat tayo. Kaya may mga discipleship tayo. At yung mga karanasan natin, yung mga nangyari sa buhay natin, wala na sayang dyan. Ikukwento natin yan. Para tayo makapag-ibanghelyo. At niregaluhan din tayo ng Diyos sa mga iba-ibang kaloob para magamit sa ministry. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka ni Lord. Amen? So salamat po sa patuloy po natin pag-share. At marami po tayong naabot, hindi lang dito, sa ibang bansa at sa mga iba-ibang probinsya. So, ngayon naman po ay buwan ng February. Kaya ang topic po natin ay, sabi po dyan ay, sharing the love of Christ. Kailangan, paano tayo minahal ng Diyos? Diba, hinanap tayo ng kanyang pag-ibig. Kagaya po ng inawit natin. Palakpakan natin ng Diyos sa music ministry. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala tayo dito. Pero kahit sino ka pa man, hindi tiningnan ng Diyos yung nakaraan natin, hindi tiningnan ng Diyos yung posisyon natin sa buhay, ano mang pinagdaanan natin, ang nakatingin siya doon sa kanyang pangitain na tayo iligtas, patawarin, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, maging anak niya tayo, at maganap yung perfectong purpose niya sa ating mga buhay. Ngayon, dapat din natin itong i-share sa iba. Hello. So, sharing the love of Christ. Sa Tagalog, share natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa. Sabi po rito sa 1 John 3:16, 1 John 3:16, ang sabi po dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Hindi lang sa kapatiran, sa lahat ng mananampalataya at sa lahat ng tao. Kasi ang buhay ni Kristo para sa lahat ng tao. Alam niyo po, sabi po doon sa 2 Peter 3:9, kaya hindi pa siya bumabalik. Binibigyan niya lahat ng tao na makapagbalik loob. Makapagsisi at wala siyang nais mapahamak. Gusto niya iligtas ang lahat ng tao. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, di ba sabi doon mula verse 1, ipanalangin niyo lahat ng tao, mga namumuno, para magkaroon ng kapayapaan, karangal ang bayan. Sa verse 4, sabi doon, gusto kong iligtas ang lahat ng tao. Kaya po ang Diyos ay
Ang pag-ibig niya walang katulad. Wala siyang nais mapahamak. Why we need to share the love of Christ? Tatlo lang bagay ito. Ano? Tatlong R lang. Ano? Why we need to share the love of Christ? Bakit ba kailangan natin i-share ito? Number 1, we are redeemed. Siyempre, tinubos tayo eh. Amen? Naalala ko po nung wala pa po akong relasyon kay Kristo, nung hindi ko pa alam yung dugo ni Jesus, hindi ko alam yung pagliligtas ng Panginoon Jesus. Wala pa akong personal na relasyon kay Kristo. 6 months po. Narito ako sa Pilipinas, 6 months po ako, hindi ako umuwi sa bahay. Binata pa ako noon. Barkada ko, mga bisyo. Para po akong alibughang anak. Amen? Kasi wala nga direction ng buhay eh. Wala pang guidance ng Holy Spirit. Wala pa akong alam sa salita ng Diyos. Ang pinapakinggan ko ay boses ng mga barkada ko. Boses ng tao. Yung mga idinidikta nila sa akin, yun ang sinusunod ko. Amen? Pero ang Diyos ay mahabagin. Nung ma-encounter ko si Lord, nalaman ko na tinubos pala tayo ng dugo na Jesus. Tayong lahat. Sabi nga po rito sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Actually, wala naman deserve sa atin eh. Sabi ng Biblia, wala pong matuwid kahit isa. Roma 3:10-23. Walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo deserve, pero yung nararapat na kaparusahan natin, dahil tayong tao ang makasalanan, tayo ang nagrebelde, tayo ang nagpasasa sa mundong ito, si Kristo ang sumagot noon. Tinubos niya tayo. Sinalo niya tayo. Kaya, bakit natin kailangan i-share ang pag-ibig ng Diyos? We are redeemed. Sabi mo sa katabi, we are redeemed. Redemption proves forgiven. Pinatunayan ng pagtubos ni Jesus sa atin, ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, na tayo ipinatawad. So ito po basic. Pero mahalaga sa isang mananampalataya, alam na alam natin ito. Sabi mo sa katabi, alam na alam natin ito. Amen? Mahalaga ito kasi pag hindi natin alam na pinatawad tayo ng Diyos, mawawalan tayo ng kapayapaan. Pero pag alam mo na pinatawad tayo ng Diyos, nandun yung assurance of salvation. May kapayapaan tayo. Alam natin na sigurado tayo na tayo ay ligtas. Amen? Sabi nga po doon sa Roma 5:8, inialay ni Kristo ang kanyang buhay nung tayo makasalanan pa. Siya'y namatay sa krus para sa atin. Kaya nga, ang buhay Kristiyano, relationship eh. Mahalaga na ipinapaunawa, inuukil-kil sa puso natin na si Kristo ay namatay sa atin. Kasi sa mga luma nating pananampalataya, sa mga grupo at samahan, mga religious people, hindi masyadong dinidiinan to eh. Amen? Basta alam mo lang, pumunta ka sa simbahan, nagbihis ka ng maganda, simba, uwi, tapos na. Amen? Wala yung power of the Holy Spirit. Kaya wala talaga yung transformation. Ngayon, nagkakaroon ng transformation kapag alam natin kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon Jesus. Kaya ang patunay na tayo tinubos, pinatawad tayo. Pangalawa po ay acceptance. Tinanggap tayo. Hello? Hindi po tayo po'y makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat. Si Kristo ang itinuring na makasalanan para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Mababasa niyo po yan sa 2 Corinthians 5:21. Bagaman siya walang kasalanan, siya ang itinuring na makasalanan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Para matanggap tayo. Amen?
Kaya hindi natin dapat i-condemn ang sarili natin. Basta alam natin yung tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Makakaroon tayo ng pananampalataya na hindi matitinag. Kaya nga sabi niya, it is finished eh. Amen? Di ba sabi niya, tapos na, it is finished. Hindi po ako nakakamali sa John 19:30. Hindi na kailangang magpinitensya tayo, magpahirapan natin ating sarili. Enough. Ang gagawin laan natin ay manalig sa Panginoon Jesus. Na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama, at walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Tanggap tayo ng Panginoon Jesus. Sabihin mo sa katabi, tanggap niya tayo. Kaya nga, redemption proves forgiven, acceptance, at siyempre, precious. Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kung iniisip natin na wala nagpapahalaga sa atin, ang Diyos ang nagpapahalaga sa ating tunay. Marahil, feeling mo, hindi ka na mahalaga sa iyong kaibigan, kaklase, pamilya, o sino man tao. Pero alam niyo po, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Kaya buhay pa tayo. Sabi mo sa tabi, kaya buhay pa tayo. Kasi gagamitin tayo ng Diyos. Pagka binasa niyo po yung 1 Corinthians 6:20, pinahalagahan tayo ng Diyos upang yung buhay natin, ng katawan natin, bigyan natin ng parangal ang Diyos. Kaya magkukwento tayo. Pagkatapos ng ating mga pagsubok, pagkatapos ng ating mga testing, ikukwento natin ang Panginoon. Amen. Kukwento niya na siya ay nagbabago ng buhay, siya ay nagpapagaling. Amen? Siya ay nag-iingat sa ating mga buhay. So, redemption proves forgiven, acceptance, precious. So, sa Diyos yun. Amen? Kaya nga sabi, i-share din natin yung pag-ibig ni Kristo. Paano ba natin ito i-apply naman sa ating kapwa? Kaya ito po yung payo ni Paul eh. Ganito yung pag-ibig eh. Kasi, di ba, may 3 klase kasi ng pag-ibig eh. Merong eros love. Yun po ay sa opposite sex lang. Halimbawa, girlfriend, boyfriend, ganyan lang. Sa lupa lamang yan. Amen? Lumilipas yan. Hello? Yun namang, hindi po masama yan. Pero yung Phileo love, ito po yung pag-ibig na kadugo. Halimbawa, pamilya mo, magulang mo, kapatid mo. Amen? Yan po yung Phileo. Hindi rin masama yan. Pero yan, habang nasa lupa naan tayo. Pero yung divine love o agape love, ito po yung magdadala sa atin sa langit. Amen? Ito po yung pinakamataas sa antas ng pag-ibig. Na kahit sino pa man tayo, inibig tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo sinumpatan, hindi niya tayo sinisi, kundi tinulungan niya tayong bumangon, pinatawad at iniligtas. Kaya nga, sa pag-a-apply natin sa buhay, siyempre nasa mundong ito, okay na, alam natin yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Paano naman natin ito i-apply sa ating kapwa? Amen? Ito po ang payo ni Pablo. Sa 1 Corinthians 13 verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Siyempre, sa mundong ito, minsan masasaktan tayo. Minsan, makakasakit tayo. Hindi po perpekto ang mundo. Hindi perpekto ang tao. Kahit sino. Kahit pastor, kahit sino. Nagkakamali tayo. Kaya nga napakahalaga nung yung sabi ni Paul, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Kaya dapat marunong tayong magpatawad, marunong din tayong humingi ng tawad. Amen? Nasa mundo pa tayo eh. Hello? Sa eskwelahan, sa trabaho, saan man tayo pumupunta? Mapagtiwala. Yan pala yung kahulugan ng pag-ibig. Magtiwala ka. Pag-pray mo yung tao, magtiwala ka. Magtiwala ka sa mga anak mo. Amen? Magtiwala ka sa magulang mo. Magtiwala ka sa isa't isa. Ang Diyos naman na may kontrol ng lahat ng bagay. Amen? Hello? Puno ng pag-asa. May pag-asa po tayo. Sabi nga sa mga ngaral 9:4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa.
Kasi may season ng buhay eh. Marahil nasa season of testing tayo. Pero hindi lahat ng panahon season of testing. Meron din season of blessing. Amen? Mapagtiis hanggang wakas. Talaga pong ang buhay Kristiyano ay may pagtitiis. Si Kristo nga nagtiis sa atin eh. Nagsakripisyo siya eh. Kaya, ang buhay Kristiyano, kasama po yung pagtitiis. Hindi naman laging pagtitiis. May ginhawa din. Di ba? Kaya nga sabi po ni Paul sa Philippians 4:12, naranasan kong managana, naranasan kong magdahop, naranasan kong mabusog, magutom, pero natutuhong kong masiyahan. Amen? Marunong tayong mag-embrace ng season. Marunong tayong magtiis. Ginawa yan ni Jesus. Ginawa yan ng mga alagad. Kasi nasa lupa pa tayo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad, sa lupang ito ay merong, di ba? May kapigatian. Pero laksan nyo ang loob nyo na pagtagumpayan ko na ito. Ang mahalaga yung intimacy natin sa Diyos, relasyon natin sa Diyos. Sa langit, wala na doon luha. Sa langit, wala na doong sakit. Amen? Wala doong pagsubok. Kaya nga mapalad sina Tita Norma, sina Inda, Tatang, yung mga mahal nating sa buhay na nasa langit na. Yung mga namatay kay Kristo. Amen? Yung mga magulang natin. Bakit? Tapos na mission nila. Wala nang pagtitiis doon. At sila naman ay bubuhayin muli pagbabalik ng Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, sila ang unang bubuhayin at tayo naman mga buhay, irarapture tayo, sama-sama tayo sa alapaap. Amen? Yun ang pag-asa. Yun ang pag-asa natin sa mundong ito. Kaya napakahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos. PRC. Pray, read the Bible, counsel from the man of God. Dapat may pinapakinggan tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Number 2. Bakit ba kailangan i-share natin ang pag-ibig ni Kristo? Number 2 po ay, we are renewed. Hindi naman talaga natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang i-transform ang sarili natin. Sabi po rito sa Tito 3:5. Tito 3:5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, dahil sa kanyang grasya. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kasi nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Ang tawag doon, infilling. Ephesians 1:13. Pero hindi natatapos doon. Kailangan mag-dwell tayo sa Holy Spirit. Indwelling. Amen? Kaya nga diba sabi ni Paul, Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. Amen? Bagkus, sikapin nyo, mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Kailangan natin yan. So, yung pag-ibig ni Kristo, binago na tayo. Na-encounter natin siya. Pero nasa mundong ito, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Kasi yan po yung tumutulong sa atin para yan ang guidance natin eh. Para ma-empower tayo. Siyempre, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ipinapaalala ng banal na Espiritu yung mga pinag-aaralan nating salita ng Diyos. Na-empowered tayo. At kapag tayo po na-empowered ng Holy Spirit, magkakaroon niya ng bunga sa atin. Amen? Ano ba yan? Yung bunga po ng banal na Espiritu, ito naman ay hindi bago. We are redeemed, we are renewed, binago tayo sa tulong ng banal na Espiritu, at nagbubunga yan. Tingnan po natin to. Siyam ito. Sabi po rito sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Kauna-unahan ang pag-ibig. Hello? Kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. Hello? Kagalakan. Yan. Hindi nyo ba narinig kanina si Charlotte pinakamalakas ang boses na nagpupuri? Amen? Yung apo ni Ate Irma.
Di ba? Kasi nasa Bible yan eh. Kailangan daw yung faith natin tumulad sa bata. Amen? Ibig sabihin, sa pananampalataya lang. Ibig sabihin, bata, walang problema yan eh. Amen? Walang daladala yung problema eh. Pag humingi ng gatas yan, hihingi ng gatas yan eh. Alam niya, meron eh. Amen? Kaya yun ang sinasabi ni Paul eh, yung faith natin eh. Amen? Hindi yan ang mga problema. Sabi mo sa katabi, hindi yan ang mga problema. Kaya may kagalakan. Hello? Bunga kasi ng banal na espiritu eh, kagalakan, kapayapaan. Eh, pagsubok naman. Wala naman taong walang pagsubok eh. Kung may pagsubok man tayo, may kapayapaan pa rin. Yun na nag-iingat sa ating puso. Amen? Diba sabi sa Philippians 4:6-7, iniingatan tayo ng kapayapaan ni Kristo. Kaya ang gawin lang natin, manalangin, magpasalamat. Ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa ating puso. Katiyagaan. So, bunga yan ng banal na espiritu. Yung mga binago, may katiyagaan. Hindi tayo naiinip. Sabi mo sa katabi, hindi tayo naiinip. Marunong tayo maghintay. Mga kabataan, marunong maghintay. Amen? Hello? Tayo lahat. Lahat naman tayo may iniintay eh. Pero, masarap na sa Diyos natin ipagkatiwala. Minsan nga, hindi mo na naalala, hindi mo na naiisip yung ipinapanalangin mo, saka dumarating. Ang tawag doon, katiyagaan. Kabaitan. Amen? So, ang Holy Spirit tumutulong sa atin. Hindi naman tayo perfecto, pero tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para maging mabait. Di ba nung araw, naalala ko po nung araw nung naargabyado ko isang tao, nagsumbong po ako doon sa pinsan kong Air Force. Pagsumbong ko, iniabot agad sa akin 38. Sabi niya, pag dumaan, barilin mo. Naka-look out kami. Hindi pa po ako Kristiyano noon. Pero, iyon, gawain ng walang pananampalataya sa Diyos. Hindi pa tayo noon natatransform. Hindi pa natin na-encounter noon sa Jesus. Pero ngayon, hindi na po ganun. Ano po? So, yan po ay pangkaraniwan doon sa mga taong wala pang relasyon sa kay Kristo. Di ba? Mapaghiganti. Amen? Pero yung mga binago ni Kristo, nandun na yung kabaitan. Kasi sabi ng Bible, huwag kang maghihiganti. Roma 12:19, huwag kang maghihiganti. Ipabaya mo sa Diyos ang paghihiganti. Amen? So, sa mga Kristiyano, ang Mateo 5:9, yun po yung ating word eh. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Mahalaga, ikaw ang nagpakumbaba. Amen? Ang mapagpakumbabang tao ay pinananahanan niya ng banal na espiritu. At ang tubig ay pumupunta sa mababang lugar. Ang tubig ay sumisimbolo ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Kabaitan. Amen? Pangalawa, kabutihan. Huwag na tayong magtuos. Basta gumawa ka na mabuti, ang Diyos ang gaganti sa atin. Siya magsusukli. Maniwala po kayo. Kung ano itinanim ng tao, anihin niya yan eh. Amen? Kaya nga sabi sa Galatia 6:9-10, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, aani ka. Amen? Samantalahin ninyo ang pagkakataon. Di ba? So, katapatan. So, kung wala pong banal na espiritu at walang ugnayan ang tao kay Kristo, ang hirap pong maging matapat. Pero tayo po, yun ang ating pinupukusan. Yun ang nilakaran natin, 2025, walking in faithfulness. Ngayon naman, walking in integrity. Kasi, yan ang problema sa community, lalo na sa bansa natin. Ilan-ilan yung umaamin. Amen? Hello? Hello? Kaya nga, ay wala naman makakatakas sa Diyos. So, mahal natin ang mga Pilipino, lahat ang tao. Kaya nga ang panalangin natin, Lord, parangalan nyo ang dapat parangalan, itama ang dapat itama. Kasi sigurado, may paglilinis eh. Hindi hahayaan ng Diyos na
mapahamak ang inyong mga anak at apo. Kaya sa ating bansa, yung momentum of cleansing ay nandoon. Para na rin yan sa magandang kinabukasan ng next generation. At ang panalangin natin, iligtas din sila, kagaya ng pagliligtas sa atin. Kasi gusto nga ng Diyos, makaligtas lahat eh. Amen? Hindi siya nagtatangi. Gusto niya iligtas ang lahat ng tao kung magpapakumbaba at mananalangin. Kita niyo po si Haring Nabucodonosor. Mahal din siya ng Diyos. Bagaman nung una, nagmamalaki siya. Pero itinama siya ng Diyos, 7 years. Dinisiplina siya ng Diyos. 7 years. Kasi sabi niya, siya ang may gawa, kaya nagtagumpay yung paghahari niya, gawa niya. Pero dinisiplina siya ng Diyos, itinama. 7 years. Gumapang siya na parang hayop sa gubat na halos kumain ng damo. Pagkatapos ng 7 years, na-realize niya na may Diyos pala. Ang lahat palang ginawa ko, ang Diyos ang may gawa. Amen? Kaya darating yung panahon, lahat ng tao sa buong mundo, hihingi ng tulong sa Diyos. At ang tulong na yun, hindi kaya ibigay ng tao. Amen? Hello? So, pagkatapos ng 7 years, binalik siya sa trono. Amen? Nung nagkaroon na siya ng realization, bumalik siya sa trono. Kaya nakakilala na siya kay Lord. Ganun sa atin. Lahat naman tayo nagdaan sa ganun eh. Kaya mahal ng Diyos ang lahat ng Pilipino. Amen? Gusto lang ng Diyos magpakumbaba. Kaya nga sabi sa 2 Chronica 7 verse 14, sa sandaling ang bayang pinili ko ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran ng kasalanan, diringgin ko sila, papatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasaganaan at katiwasayan. May pag-asa. Personal revival po yun. Yun ang process ng personal revival eh. Pagpapakumbaba, pananalangin, pag-amin, pagtalikod sa kasalanan. Amen? Pag ang tao ginawa yun, may revival. Yun nga yung process ng personal revival eh. Amen? Purity brings revival. So, nasa na ba tayo? Katapatan. Kahinahunan. Amen? Mahalaga po ito. Ano ho? Kasi yung pakikinig ay pagmamahal din yan eh. Hayaan muna natin sila magsalita. Pakinggan natin. Kasi sa mundo, nagsasalubong eh. Amen? Hello? Kaya mga na-emotion, so sumasabog. Amen? Ay kung tayo po ay makinig lang tayo, hayaan natin. Amen? Anong saloobin ng tao? Tapos mag-pray tayo. O, di ba? Kahinahunan yun eh. Sabi mo sa katabi, kahinahunan yun. Nagkakamali ang tao eh. Imperfect ang mundong ito. Pero tayo pong pinapatnubayan ng banal na Espiritu, may bunga yan. Ang bunga niyan ay kahinahunan. At panghuli, pagpipigil sa sarili. Now, maganda po nagpipigil talaga sa sarili. Disiplina yan eh. Maraming nagtagumpay na tao dahil marunong magpigil. Tapos mo, hindi ka nakapagpigil, ang resulta, humihimas ka ng bakal. Dahil na-emotion ka, naitumba mo yung tao, nasaksak mo. Dahil nagalit ka. Amen? Ngayon, yung 10 segundo na nangyari, katumbas nun, humihimas ka ng rehas sa bakal na 10 taon, 15 taon. Amen? Habang buhay, minsan. Kaya napakahalaga ng relationship kay Kristo. Kasi pag may relasyon ka kay Kristo, magkakaroon ka ng bunga ng banal na Espiritu. At ang bunga noon, pagpipigil sa sarili. Siyang po yan eh, ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ano? So, kaya't ang nakipag-isa kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyan, pagkatao sa halip ito'y napalitan ng bago. Kasi nga, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Ano pa? Pangatlo, panghuli na. Ang bilis, amen. We are restored. Yung pag-ibig ni Kristo, una, we are redeemed. Tinubos tayo.
Pangalawa, we are renew. Binago tayo at patuloy tayong binabago. Pangatlo, we are restored. Nirestore tayo ng Diyos. Di ba? Marahil wasak-wasak tayo. Tayo ay wala ng pag-asa. Di ba? Muli tayo, binango ng Diyos eh. Sabi po rito sa John 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Grabe. Yung nanalig ka lang kay Jesus. Amen. Sumampalataya ka, may buhay na walang hanggan. Hindi na tayo hahatulan. Grabe. Kasi talaga ang destinasyon natin, impyerno eh, pero sabi ng Diyos, mahal ko ang mga tao. Isusugo ko ang aking anak. Ay, yung mga kasalanan nila, siya ang magdudusa, siya ang mapapako sa krus. Amen? Hindi kaya ng tao na gawin yun. Kaya, ito na lang aking anak, isusugo ko. Kaya tayo na-restored. Amen? Hindi na siya hahatulan. Sa halip, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nilipat na tayo sa buhay. Dati patungo tayo ng impyerno eh. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo muling pagkabuhay at nung tayo manampalataya sa Kanya, na-restore tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi, na-restore ka na. Amen. So, mga palatandaan ng isang anak ng Diyos na restored. Ayan. Dito lang sa verse na ito. Ito po yung palatandaan ng isang anak ng Diyos na restored. Anak, pakibalik sa Colossus 3:12. Sabi diyan, restored na tayo kasi tinubos na tayo, binago na tayo, nagpalo na tayo. Amen? Sumusunod na tayo sa tayo maka-disciple na. Ika nga, no? Sumusunod na tayo dun sa nais ng Diyos. Amen? Dun sa talagang perfectong vision niya sa atin na maging alagad tayo. Ito po yung palatandaan ng mga taong restored. Colossus 3:12. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Yan, anak. Dapat kayong maging mahabagin. Nakalagay po yan dyan eh. Mabait. Hello? Mapagpakumbaba. Amen? Mahinahon at mapagtiis. Nandun na yun eh, sa bunga ng banal na Espiritu eh. Pero, yung binabanggit doon sa Colossus 3:12, para yan sa mga anak na ng Diyos na sumusunod sa Kanyang kalooban. Nakaranas na ng malalim na relasyon sa Diyos, nagpapatuloy, kaya yung 5 ngayon, nagmamanifest po yun. Yan yung pag-ibig. Amen? Panghuling verse na bibigkasin ko sa atin bago tayo manalangin. Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 13:13. Kaya ang tatlong ito'y nananatili. Sa atin to, mga sumampalataya na kay Jesus. Kaya't ang tatlong ito'y nananatili. Pananampalataya. Huwag na huwag pong mawawala yung faith. Amen? Pinapawi ng pananampalataya ang takot. Pananampalataya, pag-asa. At pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Hello? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. May pag-asa tayo kahit mamatay man tayo sa mundong ito, may buhay na walang hanggan tayo. May pag-asa tayo sa hinaharap. Pero dahil nasa lupa pa tayo, kailangan natin ang divine love. Kasi gagamitin pa tayo. Amen? Marami pang ipapanganak na kaluluwa sa pamamagitan ng buhay po natin. Ano po? So, yun lamang po ang ating pinag-aralan ngayong pong umaga. Why we need to share the love of Christ. Number 1,
we are redeemed. Number 2, we are renewed. Number 3, we are restored. Tayo po tumayo at umawit po tayo sa Panginoon. Yes, oh God. Lord, salamat po na hindi namin makakalimutan ang dakilang ginawa nyo sa aming pagmamahal, sa pagtubos nyo po sa amin. Ito po ang naging bunga. Kami po'y naligtas. Nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Naging anak mo kami. Nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Tinatakang kami ng banal na Espiritu. At patuloy niyo pong binabago dahil ni-restore niyo kami. Love you, Lord, for your mercy never fails me. Damin po natin ang pag-ibig ng Diyos ngayong umaga. Mawit po tayo. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Gawin natin itong panalangin. I will sing Of the goodness of God. you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the Darkest night, you are close like no other. I know you as a Father, I know you as a friend, and I will live in the goodness of God. 'cause All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. 'cause all my Life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. you have been Faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Tagalog. Ika'y tapat Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat po kami, O Diyos, sa kabutihan nyo, sa inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, O God. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa aming mga buhay at sa pong pribilehiyo na mabuhay kami sa mundong ito. Salamat sa pagtubos niyo po sa amin, O Diyos. Patuloy niyo pong pagbabago sa amin at sa pagpapalakas niyo sa amin, pagre-restore. Kami po'y nagpapakumbaba at salamat dahil alam namin na hiling namin palagi sa inyo na kalooban niyo po ang maganap sa aming buhay. Kung kami man po'y nagkakamali, lagi niyo po kami ibinabalik sa tamang daan na aming patutunguhan. Lord, bless niyo po kami. Lord, ngayon pong umagang ito sa mga ama, inanantahanan, kadadalagahan kami nataan hanggang doon sa maliliit na bata. I-touch niyo po ngayong umaga. Hindi lamang po naririto, maging mga nasa tahanan na nakikinig sa ibang bansa, pagpalain niyo kami at lagi po na maganap ang purpose niyo sa buhay ng bawat isa. At maipahayag din po namin ang pag-ibig ni Kristo sa aming kapwa, sa aming pamilya, kaibigan, kamag-anak. Salamat po na ma-share namin yung kabutihan niyo at pagliligtas sa aming buhay. Sa lahat ng tao, saan man kami pumunta, may padama namin ang pagmamahal niyo, O Diyos. At salamat po, gamitin niyo ang bawat isa sa amin para mailapit namin kay Kristo ang bawat Pilipino, bawat tao sa buong mundo, O Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at hiling po namin na ngayong umaga, ingatan din niyo po yung bawat pamilya narito man sa Pilipinas, sa ibang bansa, balutin ng dugo ni Jesus. Iligtas sa anumang mga sakit at karamdaman, lalo na po doon sa Nipah virus. Lord, i-anoint niyo ang bawat isa at patuloy na hindi na po tumulab yung mga bakterya, krobyo sa aming mga angkan at pamilya, O Diyos. Lord, maraming salamat po at iligtas din sa mga anumang uri ng aksidente sa kuna ang bawat isa sa mga pagbibiyahe, araw-araw sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tinataboy namin anumang mga natural evil calamities, accidents sa kuna, lahat ng distraction
O Diyos, sa pangalan ng Jesus. Bagkos, ligtas palagi ang bawat isa sa mga sakuna at trahedya. Lalo na po doon sa high blood, heart attack, cardiac arrest. Ipagtanggol niyo po yung angka ng pamilya ng bawat isa. At kami at ang aming pamilya ay i-bless nyo, maglilingkod kami sa inyo. O Diyos, yung mga anak nila at apo na nag-aaral, danahin ko po, lahat sila ay kahit na entablado, gaganda ang buhay at mamahalin kayo. Susunod sa inyong salita. Salamat sa pamana po ng mga magulang sa kanilang mga anak, O Diyos. At thank you na patuloy niyo po kaming gawing disciple. Tagapagturo, taga-akay, tagasanay, tagapagpasunod sa inyong kalooban. At i-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Yung mga dalahin ko po yung mga magsasaka sa lugar na ito, aani sila na masagana. Yung mga naghahalaman, aani po sila na masagana. Yung mga may poultry na manok at itik, mag-harvest po sila ng marami. Yung mga negosyante, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa private sector, i-promote nyo. Mga OFW na nasa iba't ibang bansa, i-bless nyo sila. Yung mga pangarap po nila sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas ay makakamtan nila. Salamat po. Higit sa lahat, gamitin nyo po kami to win soul and make disciple. Hindi lamang ang church na ito, lahat ng church sa Pilipinas, pagpalain nyo at gamitin sa inyong purpose at layunin para gawing disipulo ang buong mundo, O Diyos. At salamat din po ang aming minamahal na bansa, pagpalain nyo, ingatan ng aming Pangulo, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno. Dalangin namin ay parangalan nyo ang dapat parangalan, itama ang dapat itama. At ang Pilipinas matatag, matibay, may pag-asa ang aming bansa. Maraming salamat po. We are blessed at ang February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Guided po kami ng Holy Spirit. Patuloy po kami maglilingkod sa inyo dahil kayo po lamang ang aming pararangalan habang kami nabubuhay. We are blessed. Ang tatlo'y mananatili sa aming puso, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.